Bakit po ba malaking usapan ang pag-approve ngayon ng Fifth Spot XRP ETF? Sa simula pa lamang ng balita, ramdam na po agad ang bigat ng ginawa ng Sibui dahil aprobado na ang panglimang spot XRP ETF. At ito po ang TOXR ng 21 shares. Para po sa atin bilang mga crypto traders at holders, malaking pagbabago po ito dahil hindi po araw-araw na lumalabas ang bagong spot ETF lalo na sa US market. Sa loob po ng halos 4 na linggo, umabot na ang 4 na existing XRP ETF sa higit $950 million inflows. At ang pagpasok po ng panglima ay nagbubukas ng mas malakas na liquidity at saka demand. Para po sa maraming analyst, isa itong sinyales na ang interest sa regulated XRP exposure ay tumataas ng mabilis at hindi po basta hype lamang. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng approval ng Sibui para sa TOXR ETF? Ayan, ayon po sa filing ay pumasa na ang TOXR para sa listing at nag-aantay na lang ito ng final requirements bago po siya tuluyang matrade sa exchange. Ang 21 shares ay nag-update po ng kanilang S1 registration ng 5 beses kaya malinaw na nagtrabaho sila para maabot ang regulatory standard. Ang filing ay may delaying amendment pa rin kaya posibleng hinihintay pa nila ang CERT notice o direct SEC approval. Ngunit hindi na ito hadlang sa official listing ng Sibui. Para po sa mga investors na gustong magkaroon ng exposure kay XRP nang hindi po nagka-custody ng asset, malaking pinto ang ETF dahil mas regulated, mas accessible, at mas madaling i-monitor. Ngayon ay ano naman ang structure ng TOXR ETF at bakit po ito importante? Yan, ang TOXR ay gagamit po ng CME CF XRP Dollar Reference Rate New York variant. At para po sa maraming institutions, mahalaga ito dahil nagbibigay po ng reliable pricing model sa volatile crypto market. Ang annual sponsor fee ay 0.3%, charge daily at paid weekly in XRP. Gumamit din sila ng multiple custodians para mas mataas ang seguridad, isang bagay na nagbibigay po ng confidence sa mga malalaking investors. Ang market po ni Ripple naman ang nagbigay ng 100 million XRP para sa initial liquidity na nagkakahalaga po ng humigit kumulang $226 million. Ang creation at saka redemption ay pwede pong gawin in kind sa pamamagitan ng XRP transfers o cash settlement kung mas convenient sa mga participants. Ngayon, bakit po ba malaking bagay ang XRP ETF inflows na papalapit na sa $1 billion? Ayan, hindi po basta maliit na milestone ang $954 million inflows sa loob ng wala pang isang buwan. Dahil sa crypto market, bihirang makakita ng ganitong tuloy-tuloy na pagpasok ng kapital, lalo na sa altcoin ETF. Isa pang malaking detalye ay wala pang single day na may net outflow ang mga XRP ETF kahit may market swings. At ito ang type ng data na gustong marinig ng mga long-term investors. Pinuri pa ito mismo ni Ripple CEO Brad Garlinghouse at sinabi niyang si XRP ang fastest growing US crypto ETF
by AUM or Assets Under Management mula ng Ethereum. Para po sa mga institutions, regulated demand ang madalas nagiging trigger ng long-term price momentum. Kaya malaki po ang impact nito. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang ETF momentum sa sentiment ng XRP community? Yan, malaki po ang epekto ng ETF momentum dahil matagal nang inaantay ng community ang pagkakataong maging mainstream sa XRP sa mga regulated markets. At ngayon, hindi na lang siya ideya dahil nangyayari na. Inuulit po ng community sa X at sa forums na ang institutional demand ay nagpapatibay sa narrative na XRP bilang mature asset na may real use case at hindi lang pang hype. Ang 5 ETF lineup ay nagpapakita na hindi po natatakot ang mga issuers na mag-provide ng XRP products dahil nakikita po nila ang malakas na demand. Dahil dito marami po ang naniniwala na ang bagong inflows ay magdadagdag ng pressure sa supply at posible pong magbukas ng bagong price trend. Ngayon ay ano naman po ang role ng Ripple at bakit importante ang liquidity at saka network update. Ang Ripple po mismo ang nagbigay ng 100 million XRP bilang initial liquidity support. Kaya malinaw na nakikilahok po sila sa structured growth ng ecosystem. Hindi lang ito simple move dahil pinapakita nito ang willingness nila na i-energize ang institutional access para kay XRP. Kasabay po ng ETF expansion, nag-release din ng bagong update ang Ripple para sa XRP Ledger na may goal na i-improve ang network stability at saka DeFi features. Para sa market participants, malaking bagay po ito dahil may synergy na nangyayari. Habang lumalakas ang regulated access sa ibabaw, lumalakas naman ang tech infrastructure sa ilalim. Ganito po gumagalaw ang assets na may long-term roadmap. Ngayon ay ano naman po ang market impact? Yan, ano pong market impact ang dapat po nating bantayan bilang mga traders at investors? Yan, para po sa atin, ang immediate impact po ng launch ng TOXR ay mas malakas na liquidity inflow at saka mas malaking chance ng volatility burst. Dahil ang bagong access points ay kadalasang nagiging catalyst ng short-term price swings. Para po sa mga long-term investors, mas malalim po ang epekto dahil pinapakita nitong hindi po humihina ang institutional appetite para kay XRP kahit may market fluctuations. Ang zero outflow streak ng existing ETF ay nagpapakita po ng malakas na conviction mula sa mga malalaking players. At kapag tuloy-tuloy ito, maaring makaapekto po sa supply dynamics sa mga exchanges. Kapag lumawak pa ang ETF demand, posibleng mas maging sensitive sa XRP sa bagong waves ng buying pressure. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Kung titignan po natin ang kabuuan, malinaw na ang pag-launch ng panglimang XRP ETF ay hindi ordinaryong event. Isa po itong sign ng maturing phase ng XRP sa regulated finance. Kapag pinagsama po ang malakas na inflows, stable ETF performance at network upgrades, makikita po natin na si XRP ay papunta sa stage na mas controlled at mas institutional ang galaw. Hindi po ito guarantee ng mega rally, pero nagbibigay po ito ng foundation para sa mas predictable growth cycles, lalo na kung papasok pa ang bagong demand mula sa traditional markets. Kaya para po sa akin, ito ang period kung saan nagsisimulang magbago sa XRP papunta sa mas mataas na structure.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.